Isipin mo to, may manlalaro na halos araw-araw pinagdudahan, may mga gabing bagsak siya, may mga gabing bayani, pero sa bawat pagkakamali niya, laging may sagot. Ito ang kwento ng isang forward na hindi flashy, hindi headline maker, pero isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling buhay ang laban ng isang team tuwing gabi. At ngayon, may malaking tanong na kumakalat. Dapat ba siyang ilagay bilang starting power forward? Kamakailan lang, may isang kilalang analyst ng liga ang nagsabi na dapat idiin ang manlalarong ito bilang starter. Hindi dahil sa kanyang shooting, kundi dahil sa laban niya sa depensa, sa determinasyon niya, at sa puso niyang ibinibigay tuwing may bola. Sa unang tingin, parang normal lang na opinyon yon. Pero kapag pinag-isipan mo ng mabuti, may malalim itong kahulugan. Tungkol ito sa kung paano dapat tingnan ang halaga ng isang manlalaro. Hindi lahat ng bayani ay nasa scoreboard. Tingnan natin muna ang laman. 6 na talampakan at 7 pulgada ang taas niya, mga 235 libra ang bigat. Kumpara ito sa mga big man na nakita natin sa mga kamakailang laban para sa pinakamataas na parangal sa liga, mga manlalarong may parehong laki, parehong bigat. Ibig sabihin, kung pag-uusapan lang ang pisikal na katangian, hindi siya out of place kahit sa ang lineup ilagay. Kaya niyang tumayo sa gitna ng gulo, kaya niyang sumalpok sa mga malalaking katawan. Pero ang laki, hindi lang yon ang dahilan. Ang totoong dahilan kung bakit siya mahal ng mga tagahanga ay ang paraan niya ng paglalaro. Isa siya sa mga pinakamasipag na manlalaro sa buong roster nila noong nakaraang season. Palagi siyang nasa gitna ng aksyon. Humahabol ng loose ball, nag-aagawan sa rebound, sumasagip sa mga posisyong tila wala ng pag-asa. At isa pa, siya ang pinuno ng team sa bilang ng steals. Hindi biro yon para sa isang manlalarong madalas nakalimutan sa mga highlight reel. Ngunit tulad ng bawat tunay na kwento, may kabilang panig din ito. May mga sandali siyang nawawala sa sarili niyang isip, nagkakamali tapos parang nabibigatan sa loob. Pero heto ang kakaiba sa kanya. Hindi tulad ng ibang manlalaro na tuluyang nawawala sa laro pagkatapos ng isang pagkakamali, siya, kahit gaano man kabigat ang loob, laging bumabalik. Sa susunod na play, biglang may steal o may block. O kaya may nakuha siyang loose ball na nagbibigay buhay muli sa kanyang team. Ihambing natin ito sa isa pang batang manlalaro sa liga na may parehong laki. 7 talampakan ang taas. May sandali sa career niya na hindi malilimutan ng mga tagahanga. 4 na sunod-sunod na miss sa ilalim mismo ng ring. Pagkatapos nun, tumigil siya. Yumuko. Nagsalita sa sarili at doon nagsimula ang problema. Hindi ang pagkakamali mismo, kundi ang pagtalikod niya sa laro pagkatapos nito. Sapagkat kahit ang pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan, mula sa mga sikat na scorer hanggang sa mga alamat ng free throw, nagkakamali rin. Ang tanging pagkakaiba, hindi sila tumitigil, bumabalik sila. Kumukuha ng depensang stop, nag-aambag sa fast break, at biglang buhay muli ang laro. Ito mismo ang taglay ng ating pinag-uusapang manlalaro. Hindi siya perpekto, pero laging umaangat pagkatapos bumagsak. At kung tutuusin, mas mainam siya kapag nasa 4 siyang posisyon kaysa sa 3. Maliban na lang kung babalik ang kumpiyansa niya sa 3-point shot. Kapag maayos ang kanyang 3 puntos, kaya rin niyang tumayo sa posisyong 3 dahil mabilis siyang gumalaw, kaya niyang magdepensa mula unang posisyon hanggang 4. Malaki siya, matipuno siya. Ang pangunahing kahinaan lang niya noong nakaraang taon ay ang consistency ng kanyang shooting mula sa labas. Humigit kumulang 32% lamang. Kailangan niyang hanapin ang kanyang ritmo doon. Ngunit narito ang isa, pangbagay na kadalasang nakakalimutan. Noong siya ay starter, kapansin-pansing mas magaling ang kanyang mga numero. Nang mailipat siya sa bench at bawasan ang minuto niya, doon nagsimula ang kahirapa. At tandaan din natin, ang pinakamahalagang kakayahan ng isang manlalaro ay ang kakayahang laging naroroon. Halos lahat ng laro ng regular season nilaro niya. Halos lahat ng laro sa playoffs, maliban sa mga pinigilan siya ng disiplina. Kung hindi dahil doon, marahil ay wala siyang nilaktawang laro. At kahit gaano man siya kasangkot sa mga malalakas na banggaan sa ilalim ng ring, nanatili siyang malusog, palaging nasa tamang posisyon, laging nagbo-box out, laging ginagawa ang maliliit na bagay na hindi napapansin pero mahalaga. Dito na tayo dapat huminto sandali at isipin,
Bago tayo tumuloy, kung ang kwentong ito ay tumatalab sa iyo, ibahagi mo ito, marahil may kakilala kang tulad nito. Hindi laging perpekto, pero laging naroroon, laging sumusubok, laging bumabangon. Ang mga kwentong tulad nito ay karapat-dapat na ikwento. Ngayon, bumalik tayo sa kwento. Dapat nating tandaan na ang nakaraang taon ay talagang unang beses niyang hinawakan ang isang tunay na malaking responsibilidad. Oo, matagal na siya sa liga pero magkaiba ang pakiramdam kapag paminsan-minsan ka lang binibigyan ng pagkakataon kumpara sa kapag ikaw mismo ang inaasahang maging bahagi ng isang team na may pangarap na manalo ng kampeonato. Sa ganoong sitwasyon, kailangan mong maging halos perpekto sa bawat galaw at natural lang na matakot kang magkamali kapag ganito kalaki ang inaasahan sa iyo. Kailangan lang niyang matutunan ang isang bagay na taglay ng bawat dakilang manlalaro. Ang kakayahang kalimutan agad ang nakaraang pagkakamali, hindi mahalaga kung gaano kasama ang huling play. Ang mahalaga ay ang susunod. Kung tutuusin, kung darating ang panahong makuha nila ang isa pang malakas na power forward sa merkado, marahil mas pipiliin pa rin nilang siya ang manatili sa posisyong yon. Pero bakit hindi pareho? Marami ng beses na pag-usapan ang posibilidad na ipagpalit siya sa ibang manlalaro. At totoo, walang manlalarong hindi maaaring ilipat. Kung may makukuha kang mas sigurado, mas napatunayang husay. Kung may pagkakataong makuha ang isang mas established na big man kapalit niya, marahil oo, aalis na rin siya. Pero kung babalik lang ang kanyang shooting sa katamtamang antas, hindi kailangang maging perpekto, sapat na ang 36 hanggang 38%. Kung ilalagay siya sa 4 na posisyon, magiging napakahusay niya doon. Hindi siya ang pinakamagandang opsyon sa buong liga. Pero para sa sistema na kailangan ng maraming manlalarong handang magsakripisyo at gumawa ng maruming trabaho, siya ang eksaktong hugis ng puzzle piece na kailangan. Bakit ito mahalaga? Dahil sa estilo ng laro ng kanilang pangunahing bituin. Ang klase ng manlalarong gustong hawakan ang bola, kontrolin ang tempo at pasabugin ang punto sa unang bahagi ng laro. At dahil ganoon talaga siya maglaro, hahayaan lang siyang gawin yon. Kaya naman kailangan ng maraming manlalaro sa paligid niya na masipag, matiyaga at handang gumawa ng mga bagay na hindi napapansin ng karamihan. Ito rin ang dahilan kung bakit dapat pang paghusayin ng isa pang batang guard ang kanyang catch and shoot 3. Para may sapat na puwang para sa pangunahing bituin na gawin ang kanyang trabaho sa unang bahagi ng laro. At doon papasok ang ating manlalaro. Handa siyang sumugod sa loose ball, handa siyang lumaban sa bawat rebound, handa siyang tumakbo, gumalaw, at magbigay ng lahat kahit walang garantiyang makikilala. Kung sakaling hindi matuloy ang malaking kalakalan na hinihintay ng lahat, hindi rin masamang ideya na siya ang manatili sa 4 at isa pang batang mabilis at matiyaga ang manatili sa 3. Sa ganitong sistema, magkakaroon ng 2 manlalarong kayang magdepensa sa maraming posisyon, kayang lumaban sa bawat 50-50 na bola at kayang panatilihin ang enerhiya sa buong laro. Hindi kailangang laging sila ang magtatapos ng laro. Kung may ibang manlalarong sumisikat sa gabing yon, hayaan silang mangibabaw. Ito ang uri ng flexibility na hinahanap ng bawat matalinong coach. Kaya oo, tama ang analyst na naglabas ng ideyang to. Hindi ko naisip dati na dapat siyang mag-starting sa 4 na posisyon. Inisip ko lang siyang starter sa 3. Pero habang pinag-iisipan ko ito ng mas malalim, mas kumbinsido ako. Tingnan mo lang ang halos lahat ng power forward sa liga ngayon. Halos parehong laki lang sila sa ating pinag-uusapan. Kahit ang mga bihasang big man na may kaunting extra taas, karamihan sa kanila ay mas magaan pa sa bigat. Kayang-kaya niyang harapin yon. Sa huli, ito ang kwentong nagtuturo sa atin ng isang simpleng katotohanan. Hindi lahat ng bayani kailangang maging pinakamataas ang score. Minsan, ang tunay na halaga ng isang manlalaro ay nasa puso niyang ibinibigay, sa bilis ng kanyang pagbangon pagkatapos ng bawat pagkakamali, at sa tapang niyang harapin ang gawaing walang gustong gawin. Iyan ang uri ng manlalarong nagtutulak sa isang team patungo sa tagumpay. Hindi lagit-lagi sa pamamagitan ng highlight, kundi sa pamamagitan ng araw-araw na sakripisyo.
Kaya sa inyo, ano sa tingin ninyo? Dapat ba siyang maging starting power forward? O may mas mainam pang direksyon para sa kanya? Ibahagi ang inyong opinyon sa mga komento. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share sa mga kaibigang mahilig din sa basketball, at mag-subscribe para hindi kayo makaliwat sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli!